Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Noong panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biyahe, nasa 73 million. On the same 6 months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero, today, we have to give justice to a person because there is grave injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po si Director Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie at Patty. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko na pangalagaan ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan. Nino? Yung mga nandiyan dyan, sa tabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni Congressman ng 2 congressman na kopoin ang parking sa syudad. At yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman, humanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap, not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano naging resulta? Na warde-warde ang ating syudad. Kasi atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo. Pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga konsehal, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that way. So ulitin ko, hindi tinanggal si Direktor Dennis Biyahe. Si Direktor Dennis Biyahe nag-resign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya na siya namang naging resulta ng mga numerong ito.